Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Kaya Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Yan, so ngayon, ano ba yung topic nga natin, kapatid na Gabriel? Tatalakayin natin itong sinasabing yung unang iglesia, yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ay natalikod daw. Yes. At yan daw, yung resulta ng pagtalikod ay ang iglesia Katolika. Kawawa naman ang ating iglesia. Oo, yan ang kanilang yan po ang ating tatalakayin ngayon, kapatid na Gabriel. Pero bago muna natin simulan ay pakibasa ang Mateo 16:18 hanggang 19, kapatid na Gabriel. Opo, basahin po natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. 19 po, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ayan, napakaliwanag, ano? So, sa ating nabasa, nagtayo po si Kristo ng isang iglesia. Isang iglesia lang yan, mga kababayan. Ngayon, tatalakayin natin itong sinasabing apostasy daw na nangyari sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Dalawang iglesia po sa Pilipinas ang naniniwala dyan. Yung isa, syempre, alam mo na, yung iglesia ni Cristo ni Manalo at itong MCG. Sige, i-play na nga natin yung mga video. Opo, ito po yung unang video na ating ipi-play po, no? Yung mula po sa programa nila, Saan Dating Daan, Saan Tamang Daan, no? Yung mortal, Saan Dating Daan, okay? sa Iglesia Katolika, yung naganap na pagtalikod sapagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Kaya Iglesia Katolika po, hindi itinatag, kaya natatag, hindi dahil sa itinatag. Correct. Kundi ito po ay resulta ng pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Ayan, yun po ang una nilang dahilan po. Sige, yung next naman. Okay, ito naman po yung next na video nila, no? Okay. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo na nagsimula sa Jerusalem, yun po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Bago mo na yung pangatlong video na first time in history na ibubunyag natin sa programa mo, kapatid na Gabriel. Ayan, alam naman natin, ang paniniwala ng iglesia ni Manalo na yung iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem, yan daw ay natalikod. Nung namatay na yung mga apostol, kapatid na Gabriel, natalikod na daw kaagad yung iglesyang yan. So yun ang naging iglesia katolika. Kasi yung pag-amin nila, yung iglesia katolika, yan ay dating iglesia ni Kristo. Pero ngayon, iba na yung iglesia ni Kristo. Yun ang kanilang paniniwala. Kaya,
Alam mo ba, Brother Gabriel, dati hindi naman ganyan yung turo ni ano eh. Kinakalaban niya ni Soriano noon, no? Hmm. Noong sa pagkakalam ko yung mga lumang-luma na mga video niya, hindi ganoon eh. Kinontra nga niya yan eh. Katunayan, yung ginamit niyang talata, Mateo 16:18, kapatid na Gabriel, hanggang 19, na hindi kayang pakibasa nga ulit itong sa ibang salin. Kasi Sige yung po. binasa mo ang dating Ang Biblia, dating no? Biblia po, Sa ang yes. dating Biblia, yung nakalagay sa 18, yung pintuan ng Hades, hindi Mm-mm. magsisipanaig laban sa Laban sa kanya. kanya. Basahin naman natin sa Magandang Balita, Biblia. Yung 18, kapatid na Gabriel. Okay po, basahin natin sa Magandang Balita, Biblia. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ayan, maliwanag yan, kapatid na Gabriel. So ngayon, ito naman, kinopya naman yan ng yung turo na yan sa bagong doktrina naman. Kasi alam mo naman, pabago-bago ng doktrina yung MCGI. Ito Tama naman po yung yan. doktrina nila. Ito, pakinggan natin. Si Mr. Soriano, mga kababayan. Kaya masasabi ko kapatid, doon sa tanong mo, history ng religion dumating din sa Pilipinas, ang Catholicism dala ng Spanish, dapat Church of Christ ang gamit nilang pambautismo. Ang tanong mo po meron bang kinalaman yan sa 4:1 and 2 of the book of 1 Timothy? Meron po yung apostasy na sinasabi ni Paul kay Timothy, that the Spirit speaketh expressly that in the latter days some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats. Yan po ay naganap sa Iglesia Katolika nang humiwalay sila sa tunay na pananampalataya, yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nangyari po talaga yan. Wala naman pong pagdududa, mangyayari yan, kapatid. Ayan. Naku, mabigat yung sinabi ni Soriano doon, ha? Ayan. So napakinggan niyo yung aral ni Mr. Soriano. Natupad daw sa Iglesia Katolika. Itong nasa unang Timoteo 4:1-3. Pakibasa niyan, kapatid na Gabriel. Opo, ayan, basahin natin yung unang Timoteo na sinasabi niya, 4:1 po, ganito nakasulat. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya, susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. So, sige, bago muna natin ipagpatuloy, ano mo yung mga experiences mo, kapatid na Gabriel, dito sa doktrinang ito, especially ng iyong dating kinaaniban, yung MCGI, yung unang Timoteo 4:1-3? Okay po, ayan. Yung apostasy, ngayon ko lang hindi ko siya gaano naririnig kay Soriano yung ganung word na yun eh. Pero, as former MCGI, talagang sa pananaw ng MCGI, sa MCGI perspective, swak na swak daw yan sa Iglesia Katolika, no? Kasi, una, yung pagbabawal nila ng pag-aasawa, yung mga pari daw natin. Pangalawa, kasi, magandang balita punta tayo sa dating Biblia. Ayan, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Di ba daw tayong mga Katoliko tuwing Good Friday, hindi kumakain ng karne. Ayan. Para bang ang galing mamuntos ba sa Iglesia Katolika? Napansin yung mga ganong kaliliit na detalye. Ngayon, nasa Catholic, mali pala yun. Mali pala yung pagkaunawa ko kay Ginoong Soriano kasi mali din siya, puro siya bintang lang sa Iglesia Katolika. Ayan. Ang daming napaniwala ng talatang yan, no? I-associate sa mga Iglesia Katoliko. Katolika. Oo. Unang-una, hindi naman yung
tingnan mo hindi naman Katoliko yung katuparan yan kasi yung Mm. una, wala namang doktrina sa Katoliko na bawal mag-asawa ang mga Katoliko. Wala Amen. namang ganun. Yes. Oo. In fact, isa yun sa ano natin, yung 7 sakramento. Paano Oo. ipagbabawal? Diba? Oo, kaya mali talaga. Pagkatapos, paano naman tayo, kailan ba tayo pinagbawal na hindi kumain ng kung ano man? Lahat ng Oo. Katoliko pinagbawal sa buong taon. Wala namang ganun. Yun. Yung atin, puros lahat disiplina. Yun yung ginagamit nila laban sa atin. Yung disiplina, hindi naman yan aral eh. Disiplina lang yan. Disiplina Tama. na hindi tayo kakain ng karne tuwing Mm. Biyernes Santo. Mm. Hindi naman yan aral ng Iglesia Katolika. Disiplina lang yan eh. Yun Kahit niya nga. si Kristo eh. Kahit niya si Kristo di ba? Nag-fasting nga ng 40 days and 40 nights. Ibig bang sabihin si Kristo sa demonyo na rin? Ako naman. Grabe naman yun. Mali. 40 days, 40 nights ang Panginoong Yesus Tayo nga isang araw lang eh. Diyan lalabas Kaburnok na double standard yung MCGI tsaka sinungaling Kaburnok. Dahil, di ba? Ay totoo ko narinig mo na to yung stand namin dati sa MCGI na hindi mo kailangang i-interpret yung Biblia. Ang Biblia mag-i-interpret sa sarili niya. Kaburnok, para palabasin mo na sa Iglesia Katolika, nagbabawal ng pag-aasawa dahil yung pari daw di nag-aasawa, di nag-interpret ka nga. Di ba? Para palabasin mo na yung mga Katoliko, pinagbabawal daw kumain ng karne tuwing Good Friday, di nag-interpret ka nga sa sarili mo kasi wala sa Biblia yun eh. Di ba? Tapos isa pa, kapatid na Gabriel, yung ginagamit nila, palagi, yung sa King James Version, pakibasa nga yan, yung sa versikulo 3 ng unang Timoteo 4. Forbidding to marry. Ayan commanding to abstain from meats. Meats. Which God had created to be received with thanksgiving of them, which believe and know the truth. Ayan po ang... ano yung ginamit dyan? Meats po. Meats. Ayan. Pero kung sa ibang salin, they will try to stop people from marrying, from eating certain foods. Certain food lang po, hindi yung all. Ayan. So, dito, foods. Ayan. Sa Yeah. Grego, pakita sa screen. Ano ba yung equivalent ng salitang ginamit dyan? Ayan. Broma. Food. So, food pala. Food. Kasi, ano ba yung talata na yun? Literally po, food. Kasi kung meat naman talaga, yung Greek niya kasi, kreia. Opo. Kreia kasi yun eh. Yes. So, pagkain yung mas accurate. Yes. Ngayon, kasi pagkain, sasabihin naman nila, sa inyo bawal naman kumain kung kung kahit karne man yun. Di ba yung karne pagkain din yun? Ganun yung palusot nila. Kahit ganun yung irarason. Oo. Ay, nako talaga. Ayan. Yun ang problema. Mali pa rin. Nag-i-interpret sila pagka ganun. Sinungaling sila, Kaburnok, lalabas. Sabi sa Biblia, may aral sila na mag-i-interpret yung Bible. Bakit ganyan? Ganyan na magiging dahilan nila. Therefore, nag-interpret nga talaga sila. Wag na sila magsinungaling. Ayan. Sige. So, ngayon naman, Brother Gabriel, kasi yung kanilang sinasabi, natalikod daw yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ulitin mo nga yung pangalawang video, kapatid na Gabriel, kasi mapangahas yung sinabi doon ni Michael Sandoval ng iglesia ni Manalo. Pakinggan natin, kapatid na Gabriel. Mapangahas yan kulang na lang yan Kung na-imagine ko nga kung sa pag-uukom, siya yung isa sa mga unang talaga sa, alam mo na, kung Siyempre saan. po, ang daming nakapanood sa kanya nun, Kaburnok. Kung pagpalagay na nating 1,000,000 Katoliko na uto nito, naku po. Ayan. Okay. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo na nagsimula sa Jerusalem, yun po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Ayan. Ventilasyon. Malaki yung problema niya. Kung sa debate yan, kapatid na Gabriel, tatanungin mo siya, saan ba yan sa Biblia? Na pagkamatay ng mga apostol, natalikod yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala namang mababasang ganun, kapatid na Gabriel.
Tama po. Ayan. Oo, Wala hindi mo po. nga mababasa sa Biblia eh. Hindi mo nga mabasa sa Biblia na paano namatay si Pedro, si Juan, ano? Mm. Hindi mababasa kung paano sila namatay, saan sila namatay, kapatid na Gabriel, ano? Mm. Sina yung iba pang mga apostol, kahit na si Pablo, hindi mo nga mabasa na si Pablo ay namatay ganito ganyan. Sa history mo na lang mababasa. Pero Yes. itong ginagawa nila, kalokohan 'yan, mga kababayan. Ano, yung gagamitin nilang talata, basahin natin yung Mateo 24 Gs. 24 Gs. Ayan, 24 Gs. Ayan. Ano pong Bible version? Ang bagong Biblia po itong Sige, gamit. go. Sige. Okay. Sige. Maraming tatalikod, magtataksil at mapopoot sa isa't isa. Tuloy po. Ayan. So, yan ang ginagamit nila, no? Yung sa verse 10, maraming tatalikod. Kasi yung itatanong nila, para patunayan daw na yung iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo nung namatay yung mga apostol, tumalikod kaagad sa pananampalataya. Yung buong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Yung gagamitin nila, itong Mateo 24 Gs, yung nakalagay dito, maraming tatalikod. Hindi Ayun. naman pala lahat eh. Marami lang. Di ba? Tama po. Tapos, Ayan. tapos magtataksil at mapupot sa isa't Isa't isa. isa. Ibig sabihin, yung mga nagsitalikod, mapupot siya sa hindi tumalikod. Hindi Tama naman po. yung nagtalikod, mapupot siya sa nagtalikod din. Parang mali naman ata yun. Kapwa nga sila nagtalikod, paano mapupot yung bawat isa? Hindi naman pwede mangyari. So, ibig sabihin, meron pong hindi tumalikod. Kaya, hindi po yung buong iglesia yung tumalikod. Mali Amen. po yun. Ayan. At tapos, meron naman silang isasagot sa katwiran kong yan, kapatid na Gabriel. Alam mo ba kung ano? Ano po yun? Ayan, yung previous verse. Basahin mo sa versikulo 9. Eto po, pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ayan, so dyan nila nakuha yung pagtalikod. Pagkamatay daw ng mga apostol, tatalikod ka agad yung buong iglesia. Dyan daw sa 9. Mali pa rin. Bakit? Di naman lahat ng mga apostol pinatay eh. Tama po. Merong isang apostol, naging matanda lang, di lang pinatay eh. Yes, dahil sa katandaan po, kaya siya namatay. At wala po sa ano yun wala po sa Biblia yun. May history na magpapatunay pa rin po doon. Pero Sige nga, sinabi, hanapin mo nga yan, kapatid na Gabriel, sa internet. Yung nangyari kay Apostol Juan. okay, so dito tayo sa yung general. Okay. Mark's Gospel hints of John's martyrdom, but his death as martyr is unknown. The theologian Tertullian reported that John was plunged into boiling oil, miraculously escaped unscathed. In the original apocryphal Acts of John, the apostles die. However, later traditions assume that he ascended to heaven. Officially, the apostles' grave is at Ephesus. Ayan po. Ayan. So, ibig sabihin, hindi po siya pinatay. Kasi nga nakaligtas siya doon sa Yes. kumukulong mantika, kapatid na Gabriel. Opo. Oo, Ayan. sabi nga sabi nga ni Kristo, kayo'y papatayin. Di naman namatay si Mali naman. Tama po. Nakaligtas Hindi, po si nakaligtas naman siya eh. So, yun po yun, mga kapatid. Ayan. So, mali po talaga yung kanilang assumption na natalikod itong iglesia. Ngayon, punta naman natin yung ibang perspective, kapatid na Gabriel. Isang Sige po. perspektibo naman. Ito, basahin muna natin. Basahin natin itong sinasabi dito sa 5:23 ng Efeso. Efesos 5:23, ganito po ang nakasulat po. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Ayan. So, si Kristo, siya pala yung ulo ng iglesia. Siya rin yung tagapagligtas ng katawan. So, yung katawan, yun po yung iglesia. At aminado po sila, ulitin natin, yung itinayo ni Kristo, yun po yung Iglesia Katolika. Ayun, kala So, yung tinawag na iglesia ni Kristo, tinawag yan na
kapatid na Gabriel, na iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos o iglesia ng Panginoon, yan po ay, sila na po yung nagsabi, yung iglesia katolika, yan po yung dating iglesia ni Kristo. Ayan. So, lumalabas, itong iglesia na ito, si Kristo yung ulo nito, yan po ang iglesia katolika. Na, yun, alam naman natin, nasa katekismo natin yan, ano? Nabasa na natin nung nakaraan, na yan yung iglesia ni Kristo, yan po yung iglesia katolika, apostolika romana, na siyang tunay na iglesia ni Kristo. Ngayon, kapatid na Gabriel, Opo. dito sa ating nabasa, si Kristo yung ulo ng iglesia. Mm. Ano po ba ang relationship ni Kristo at ng iglesyang kanyang itinayo, na aminado si Sandoval na yan po ang pinagbulan ng iglesia katolika? Basahin natin sa susunod na talata, 24, 25 at versikulo 29, pakibasa kapatid na Gabriel. Opo, ayan. Subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ng mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. 29. Sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ayan. So yan po yung relationship ni Kristo sa kanyang itinayong iglesia. Yung sa verse 24, nasasakop ni Kristo yung iglesia. Ano? Sa verse 25, inihandog ni Kristo yung buhay niya para sa kanyang iglesia. Kung ating nabasa yan kanina, no? Ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. At sa verse 29, pinapakain ni Kristo yung kanyang iglesia. Ayan. Ayan. So, parang kinompare niya yan sa mag-asawa. Mag-asawa, tama. Oo. Ayan. So, ngayon, tatanungin natin, tingnan natin yung analogy. Yung si Kristo at yung iglesia, kinumpara sa mag-asawa. Paano ba, pwede ka bang mag-asawa ulit? Basahin natin yung Roma 7:3. Roma 7:3, ganito po nakasulat. Kaya nga, kung siya'y makikipisan sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya niya. Ngunit, kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay malaya na sa kautusan, at siya'y hindi na isang mangangalunya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki. Ayan, tignan mo kapatid na Gabriela. Yung analogy napakaganda eh. Tignan niyo mga kapatid. Kung tumalikod man yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, lumalabas, yung kanyang analogy dito, magkakamali. Kasi, sabi dito, kung namatay yung asawa, pwede ka nang maghanap ng iba. Tama po. Ayan, so, dito po sa verse 3, kapatid na Gabriel, tandaan po natin, dito sa verse 3, kung ikaw may araw kang asawa, halimbawa, buhay pa yung asawa mo, hindi ka pwedeng maghanap ng iba. Tama po. Di ba ganun yun? Yes. Pero kung namatay na yung asawa mo, ibig sabihin, kapatid na Gabriel, pwede ka nang magkaroon ng bagong asawa. Dito po sa kaso ng iglesia at si Kristo, di ba si Kristo, di ba yung iglesia, kung sasabihin mong natalikod, dapat namatay mo na yung iglesia na tumalikod. Nawala yon bago maghanap si Kristo ng bago. Tama po. Yun ang lalabas. Mali po, mali po yung pagtalikod. Doon pa lang mali na eh. Di ba? Sana yung nangyari, yung iglesia na itinayo nating Panginoong si Kristo, nawala. Nawala talaga ng lubusan. Nung nawala na, maghanap si Kristo ng bago. Kasi nga pwede na. Kagaya rin yan ng mag-asawa. Kasi nga, ang relasyon ng iglesia at si Kristo, kagaya po ng isang relasyon ng mag-asawa. Ayun. Di ba? Napakagawanag. Kaya nga dito sa 19, basahin nga natin yung 19:6 ng Mateo, kung ano ba ang utos ni Kristo doon sa mag-asawa, kapatid na Gabriel. Pakibasa. Opo, ayan. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman.
ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ayan, napakaliwanag. Yung nagpapahiwalay sa mag-asawa, hindi pwedeng paghiwalayin, ano? Kung sinong tao 'yon, bawal pong ipaghiwalayin yung mag-asawa. So Mm. it follows, kapatid na Gabriel, yung magpapahiwalay sa Diyos at sa itinayo niyang iglesia na siyang Iglesia Katolika, ano ba yung magpapahiwalay sa kanila? Kamatayan. Tandaan natin sa Mateo 16:18, kahit kamatayan, hindi Hindi makipanaig, laban po, hindi sa kanya. makipanaig, laban po sa iglesia. So, it follows na hindi talaga tumalikod yung Iglesia Katolika. Tama Kapatid na po. Gabriel. Ayan. O, di ba? Napakaganda ng analogy yan. Para suwak sa banga yan eh. O, ako. Oo, swak sa banga yung argumentong yan. Ako, na-realize ko lang, kapatid na Gabriel, nagbabasa lang ako ng mga pero hindi, reflection ko yan kapatid na Gabriel. Salamat sa Diyos, kasi na-realize ko po talaga na mali talaga yung pagtalikod ng yung mga nila, mga style bulok na doktrina na natalikod daw yung iglesia na Iglesia tinayo ng daw. ating Panginoong Kristo. At yung resulta daw, Iglesia Katolika, Iglesia saan mo Katolika. naman napulot? Saan naman yan napulot? Saan basura niya nang galing? Wala Yun naman sa nga. Biblia yan. At lalabag yan po sa utos na, kasi pinahilin tulad nga yung iglesia at si Kristo sa isang mag-asawa. Di nga pinaghiwalay bawal nga ipaghiwalay ng tao yung mag-asawa. Paano pa kaya si Kristo at ang kanyang iglesia na kanyang itinayo? O, di ba? Tama Wala po. talagang lusot. Wala talagang lusot, kapatid na Gabriel. Amen. Ayan. So hindi talaga natalikod, ano? Walang pagtalikod. Siguro yung nagtalikod, yun po yung mga tao na sinisiraan ng Iglesia Katolika. Yung mga Basahin natin tumalikod. Oo, ito yung tumalikod Unang Juan 2:18 hanggang 19, kapatid na Gabriel. Opo, unang Juan 2, 18 hanggang 19. Mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit, paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ayan. So, napakaliwanag, kapatid na Gabriel. Amen. So, yan po ang ating talakayan ngayon, ano? Alam nyo na kung sino yung tumalikod sa pananampalataya, yung tumalikod sa tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga Amen. sinasabi ni na Soriano, ni na Sandoval, pakinggan muna natin ulit. 3 video, Brother Gabriel, paki-play lahat, kapatid na Gabriel. Pakinggan niyo ulit kung ano yung masasabi niyo. Sige, brother. Okay, simulan natin. Dito po ulit sa may una, yung first one. Play natin yung video. Sa Iglesia Katolika, yung naganap na pagtalikod sapagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon, pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Kaya Iglesia Katolika po, hindi itinatag, kaya natatag, hindi dahil sa itinatag. Correct. Kundi ito po ay resulta ng pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo. Yan po yung sa may una po, no? Ito po yung pangalawa naman po na, na video. Play natin. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo na nagsimula sa Jerusalem, yun po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Nilang itinuturo. Yung magripa si, doon, sa ventilasyon. Ito naman po sa isa. Kaya masasabi ko, kapatid, doon sa tanong mo, history ng religion dumating din sa Pilipinas, ang Catholicism dala ng Spanish, dapat Church of Christ ang gamit nilang pambautismo. Ang tanong mo po meron bang kinalaman yan sa 4:1 and 2 of the book of 1 Timothy? Meron po. Yung apostasy na sinasabi ni Paul kay Timothy, that the Spirit speaketh expressly that in the latter days some shall depart from the faith,
giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats. Yan po ay naganap sa Iglesia Katolika nang humiwalay sila sa tunay na pananampalataya, yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nangyari po talaga yan. Wala naman pong pagdududa, mangyayari yan, kapatid. Wala daw pagdududa, mangyayari daw yan. Talagang, Oo. Brother Gabriel, nangyari nga yan. Nangyari sa kanyang panaginip. Sa panaginip nangyari. O, di ba? O, ganun po katindi itong mga palpak na mga sinungaling ito eh. Ngayon, itong mga nagsisinungaling, sila po yung nagtalikod sa pananampalataya. At alam na natin kung anong destino nila. Basahin natin yung 21:8 ng Apokalipsis, kapatid na Gabriel. Pakinggan Opo. natin. ayan At po. basahin. Basahin po natin ha. Apokalipsis 21:8. Ganito ang nakasulat. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan. So, ano daw, kapatid na Gabriel? At sa lahat ng mga ano daw, na mga... Lahat ng mga sinungaling. Ayan. Ulitin mo nga, kapatid na Gabriel, para mag-vibrate naman yung tenga ng mga taga-iglesia ni Manalo at yung mga taga-MCGI. Sa lahat ng ano daw, kapatid na Gabriel? Lahat ng mga sinungaling. Ayan. Ayun. Saan ba mapupunta? Nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayun. Kaya kung nanonood ka, MCGI member ka o Iglesia ni Manalo member, magkatoliko ka na. Bakit? Aminado po yung dalawang grupo na yan na yung dating Iglesia ni Cristo ay Iglesia Katolika. Kapatid. O, di ba? Ayan po. Napakatindi ng ating kapatid. Ayan. So, yan po mga kababayan, Hindi po tayo, nagwa-warning tayo sa ating mga kapatid dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo at sa MCGI, Kaya, mga kababayan, sa mga nanonood ngayon at kayo po ay miyembro ng dalawang sektang ito, delikado po yung inyong kaluluwa dyan. Ayan, kaya mag-isip-isip na, magsuri pang mabuti mga kapatid. Ayan, so yan po ang ating napakagandang episode ngayon, kapatid na Gabriel. Talagang ako, naniniwala ako, talagang na-scam ako ni Ginoong Soriano noong araw. Kaya para sa mga Katoliko, so kanina yung panawagan ni Kapurnok para sa mga MCGI at INC, ako naman para sa mga Katoliko, nananawagan ako mga kapatid, mag-aral pa tayo ng sariling atin. Mag-aral tayo ng sariling atin, mga kapatid. Kasi ang mga yan, yung mga INC tsaka Iglesia ni Cristo, gagawin nila lahat ng kanilang makakaya para akayin kayo sa kanila, mga kapatid. Pero kung meron kayong idea or meron kayong nalalaman patungkol sa mga aral ng Iglesia Katolika, hindi kayo kayang lokohin ng mga yan, mga kapatid. Lalong-lalo na dyan sa MCGI. Mga kapatid, kaya nyo bang tanggapin, debating walang kibuan? Kayo pag nag-aayuno, may kainan. Mga kapatid, ayan. So, sige Ewan ko na lang, kapatid na Gabriel. Kasi kung nagugutom ka pala, pwede ka palang kumain habang nag-aayuno. Yes, diba? pwede yun. Tapos kung takot ka, kapatid na Gabriel, pwede ka pala magdebate. Yes. Kahit ayaw mo mag-engage dyan, pwede ka pala magdebate. Ang labas pala, matagal ka na palang dinebate ni Yusok Kaburnok debate walang kibo. Hindi kasi kinikibo Hindi niya kumikibo si SLTV tsaka si Yosuke the Vlogger Tama naman, Sinunod nga nila yung amo nila. Thank you so much po, Kaburnok. Ayan, napakagandang talakayan nito, di ba? So sana may mga bago kaming input sa inyo, mga kapatid, lalo na yung mga kapatid nating Katoliko na may kaunting kaalaman, ngunit natututo at natutulungan na
naming mag-partner dito sa programang ito. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!